Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, Agosto 8, tuig 2025. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Maing buntag, ako si Attorney John Destacamento. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas, pinaagi ni Sir Jumer Iclarino. Sir Jumer, good morning. Good morning, Yes, sir. ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gimonitor naa sa 150 kilometers amihan ang kasadpan sa may Baknotan, La Union or 125 kilometers sa may west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur. Sa atong latest na analysis, high chance kini ma-develop na bagyo o tropical cyclone within 24 hours. Samtang ang bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility naigilayo na 2,585 kilometers sa may silangan sa extreme northern Luzon ug na international name na Pudol o tropical storm category. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area o sa bagyo sa gawas ng PER o ang habagat padayon nakaapekto sa Palawan, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Tungod kini sa habagat ang atong weather condition diri sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. Padayon kini mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Usahay magdala ng kusog na mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hinay nga na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawan nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6:05 sa hapon, ang dagat mutaob alas 10:03 sa buntag, muhunas alas 5:39 karong hapon. Philippine Standard Time alas 8:11 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Iclarino. Sir Jumer, although you mentioned ganina nga kaning LPA nga gi-monitor sulod sa Philippine Area of Responsibility posible mahimong bagyo within 24 hours. Unsay epekto ani sa Visayas, Sir Jumer? Yeah, so kining low pressure area o bagyo sa gawas ng PER wala kining direktang epekto sa any part sa Visayas. So ang cause ng mga pag-uwan tungod kini sa habagat o the southwest monsoon. So kining low pressure area padayon kini nagbira sa habagat na nakaapekto sa most parts of Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Okay. So expected, Sir Jumer, nga mauwanon atong weekend? Karong adlaw, Biyernes, kini ang ato nakita na mas scattered ang ato mga pag-uwan, paspas ma-develop ang mga panganod na maghatag og mga light to moderate with occasional heavy rains anytime of the day because of the southwest monsoon or habagat. This weekend, ilabi na this Sunday sa Ironman, nakita nato generally fair weather or maayong tempo na panahon, init ug igang na panahon, taas ang time na walay uwan but na-chance gihapon kini mga short duration na mga kalit-kalit na mga pag-uwan, labi na diri sa hapon, gabi or early in the morning. Okay. Daghang salamat, Sir Jumer Iclarino, gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas, ug maayong buntag ninyong tanan diha. Okay, sabayan ma'am o Sir Gian, daghang salamat, good morning.
Mao kadto ang atong weather update karong adlaw og karon atong tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 397 sacks of rice unsafe to eat. Sa Super Balita, namusil sa wa pa naghikog. Sa The Freeman, SMB rice unsafe following inspection. Sa Banat News, rambol sa mga bata nakaamong 11 ka bata apil mga ginikanan gisilutan. Sa Philippine Daily Inquirer, Speaker to Senate raps seek answers from Vice President. Sa The Philippine Star, Sara Camp on impeachment archiving, work not over. Sa Manila Bulletin, economy grows by 5.5%. Sa Tempo, Major Massage, cadet accuses PNPA officer of sexual assault. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, dulan 400 kasako sa bugas nga NFA nga wala mahalin sa syudad sa Mandawi dili na ipakaon sa tawo. Samtang gisusi pa ang kasabutan tali sa syudad ug sa probinsya sa Sugbo kabahin sa pagbaligya sa bugas ubos sa Sugbo Merkado Barato program.
Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugyot sa Mandawi City Agriculture Office ug City Office dili na angay ipakaw ang nahabiling dulan sa 400 kasakong bugas nga NFA. Matud ni City Administrator Attorney Gonzalo Salimaligon nga ang report gipasa sa duha ka mga buhatan ngadto kang Mayor Tadeo Junki Uwano. Sa ilang level, sila mo recommend. Ang sa City Health, same, bunalay, ang ilang sa City Health, essentially yung sila katong na open, katong nanay mga physical manifestation o infestation and etc. Dili na gito. Katong unopen nga sacks ilang ipa further same sa nga further test sa expert nga office. Gigtubag sa resulta, gimando sa mayor nga dili na ipanghatag o ibaligya ang bugas ngadto sa mga residente aron masiguro ang ilang kaluwasan. Siguro ta because we cannot gamble with human, di ba? Human so kaysa ato gyud ipugos mo na ang kuan sa mayor ang comfort niya gahapon. Gitun-an karon sa syudad kung unsaon pagdispose sa dulan sa 400 kasako. Gisusi kung unsa ang kasabutan tali sa probinsya ug syudad, hilabi na nga napatuman ang programa sa miaging mga administrasyon. Ang dulan 400 kasako nga wala mahalin sa 1074 kasako nga gitagana sa Kapitolyo sa Mandawi. Niadtong Nobyembre tuig 2023, pinaagi sa Sugbo Merkado Barato Program, inisyatiba ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Sa programa, ang mga kabus nga mga individual mamahimong makapalit og na kilo nga bugas gamit ang QR code nga card nga adunay limit nga tagduha ka tagsimana. Nakigalayo na ang syudad ngadto sa Kapitolyo kabahin sa giingong utang sa Mandawi nga moabot og 1 ka milyon ka pesos sa SMB program. Sa MOA gapon wala pay available copy, way nakabaw kinsay na copy og nabagyo na MOA. So we do not know how to proceed. Kung bayran o ibalik ba ang bugas, mato ni malig-on nga magdepende sa makuha nga kopya sa kasabutan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang Commission on Election 7 nakatala og kapin 83,000 ka mga rehistrante aron makabutar sa barangay og sangguniang kabataang elections. Magpadayon hinuon ang pagpangandam bisan pa man og himuon ang balaod ang pagdilatar sa maong eleksyon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gidagsag gyapon ang nagpadayong voters registration period at ka barangay ug sangguniang kabataan elections. Sud sa unom ka adlaw nakatala ang Commission on Election og 83,322 ka mga registrants lukop Central Visayas Region. Matud ni COMELEC 7 Francisco Pube nga kadaghanan sa mga nagparehistro nagagikan sa mga batan-ong buot mamutar ug mga bag-ong sangguniang kabataan officials. Ilabi na nga gipahigayon sa mga malls ug gymnasium ang 10-day registration period aron hangpon ang daghang mga buot magparehistro. Naay segment nato sa oras nga namatumal na sayo sa mudaghan because ang kaning ato ug mga estudyante mangita maguna sila og kanang liwi nga maka participate or makaadto sa ato mga registration center kay nagklase man pud sila. Hinuon gihangop sa COMELEC 7 ang mga pagkato kagiandam sa mga local election offices aron pag-agni og mas daghang mga rehistrado. Sama na lang sa lungsod sa Carmen Diin, tuyong giandam ang daghang mga freebies nga makuha ngadto sa mga nakaparehistro na. Maong giawhag sa COMELEC 7 ang uban nga moapas na sa pagparehistro kay kutob na lang karong Domingo, Agosto 10 ang deadline. Sa laing bahin, magpadayon ng pagpangandam sa COMELEC 7 sa maong matang sa eleksyon, bisan pa man sa mamahimong dangatan sa gidusong balaod nun. Mato di COMELEC George Erwin Garcia nga dili na muhimong seremonyas ang Malacañang aron mapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang aron iuktaba ang eleksyon ngadto na sa November 2026 ug palugwayan pa ang termino sa mga opisyal sa barangay ug SK. Tuod kay mahimo na kining balaod karong Agosto 14 bisan og walay pirma sa presidente. It's all right. We will have to continue with the registrations, but if ever nga mudayon then well and good. Naa nami activity naa nami mga preparatory activities. Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, inahan sa 18 anyos nga lalaki nga gitabangan pagkulata sa 11 ka mga lalaki sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, desididong mopasaka og kaso batok sa mga responsable. Sa pagkakaron, duha pa lang ang nailhan nga parehong mga menor de edad ang unang mapasakaan og kaso. Aniya ang dugang kasayuran.
Desididong mopasaka og kaso si Christine Balneg batok sa duha ka mga menor de edad nga na-rescue sa Barangay Basak kinsa lakip sa 11 ka mga lalaki nga nikulata sa iyang 18 nga si Christoph Balneg niadtong Agosto 4 sa gabii sa Pakpakan Road, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong mga menor de edad nagpangidaron og 14 ug 16 anyos. Matod ni Christine, gusto siyang mapasakaan ang tanan mga nalambigit apan sa pagkakaron ang duha lang una nga nailhan na ang iyang pasakaan tungod sa kahadlok nga sila balikan. Natakot nga ako, baka balikan kami. Hindi na namin sila kilala kung sino sila. Baka balikan kami tapos gawin kami ng masama. Kaya sabi ko, mabalhin na lang may sa laing puyuanan. Ikaduhang adlaw na karon nga wa makaeskwela ang grade 11 nga biktima tungod sa gipamati sa lawas human sa insidente. Doon, sumapa ni Christine nga nakadawat siya og 1,500 pesos nga assistance gikan sa Barangay Basak nga mo iyang gipalit og tambal para sa iyang anak. Kaganihang buntag, nanguha na sila og mga rekisito sa Basak Barangay Hall aron mapasaka ang kaso karong adlaw. Mato ni Joan Bolondro, ang VAUSI Desk Officer sa Barangay Basak, nga ilan ang gi-turnover ngadto sa home care facility ang duha ka mga menor de edad niadtong Agosto 5. Samtang nibutyag si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga bisan og mga menor de edad ang mga responsable, posible gihapon silang kaso apan huwaton una nila ang assessment sa City Social Welfare and Development Office. Sa kanilang sanduha ang identified, possible sila mapailan og kaso pero malagi na maagi sa og intervention or evaluation sa DSWD kung ang ilang gibuhat is acted upon with discernment ba para ma-file gid ang kaso nga physical injuries bisag minor sila. Sa kasamtangan, padayon pang gipangita sa BPSO sa Barangay Basak ang lain pang siyam nga mga nalambigit. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, drug den nga nahimutang sa drug-cleared barangay sa lungsod sa Bourbon, gironda sa PDEA 7 Cebu Provincial Office kagahapong adlaw. Nagpadagan sa drug den nga mao'y target sa operation, nadakpan lakip na ang duha ka mga naabtan nga nagsuyop og shabu. Ang kasayuran hihatod ni Arnold Bustamante. Drug den nga nimutang sa barangay nga gideklara nga drug cleared ang gibungkag kini sa mga sakop sa PDEA Cebu Provincial Office nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tawo. Nahitabo ang anti-illegal sa PDEA Cebu Provincial Municipal Police Station dito sa barangay Lugo, lungsod sa Bourbon, alas 3:22 sa hapon. Ang nasikop gila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza nga si alias Joey, 42 anyos, gabay target sa operasyon ug mausab ang drug den nga nagpuyo rasab sa mga dapit. Lakip sa nadakpan ang duha ka tawo sa mga operatiba sa sulod sa drug den nga nagsuyop og shabu nga silang alias Nestor, 52 anyos, tagayati lungsod sa Liloan, og alias Ayan, 21 anyos, networking business agent nga taga Bourbon, Cebu. Nasakmit sa mga personal sa PDEA ito sa kituang shabu nga motimbang sa 17.12 gramos kaduri average market value nga 116,000 pesos. Apil sa nakuha ang buy-bus money o nga gigamit siyang transaksyon o gubang nga mga drug paraphernalia nga naana sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa hustong disposisyon. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang maong drug den. Ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan sa investigasyon sa PDEA nga makabaligya si alias Joey og 15 nga tona sa 20 gramos ka shabu matag semana sa iyang mga customer. May pasabot si Alcantara nga sa drug cleared barangay nga status, ang PDEA 7 wala mohunong sila nga pag-monitor sa mga madawat nga ka problema sa illegal nga drugas. Giandam na ang kasong ipasaka sa PDEA batok sa mga suspitsado o gipasabot kini nga ang madakpan nga magpadagan og drug den labing dako nga silot ang ipahamtang nini nga mao ang pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong uwahing balita, dulan 400 ka mga pulis gipakatap sa Lapu-Lapu City Police Office sugod kagahapong adlaw subay sa pagpangandam sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu. Samtang PRO 7 ni augment og 50 ka mga personnel aron motabang sa seguridad sa kalihukan. Ilabi na nga kapin o kulang 2,000 ka mga atleta ang gilaumang mosalmot. Aniya ang dugang kasayuran. Gipakatap na sugod karong adlaw ang dulan 400 ka mga pulis sa Lapu-Lapu City Police Office aron sa pagbantay sa seguridad sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu karong Domingo, Agosto 10. Gitutukan karon sa kapulisan ang pagbantay sa seguridad sa mga billeting areas, ilabi na nga nagsugod na ang pagpangabot sa mga atleta. Kapin o kulang 2,000 ka mga atleta gikan sa 41 ka mga gilaumang mosalmot sa Ironman 70 Lapu-Lapu karong tuiga.
Lakip na ni ana ang mosalmot sa Reyna Bulacnaran ug mga adlaw ug Iron Kids karong Sabado. Tungod sa kadako sa mong kalihukan, ang LCPO og 50 ka mga personnel gikan sa Police Regional Office 7. Matod ni Police Lieutenant Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga bisan pa man og adunay dakong kalihukan sa dakbayan, apan usa sa ilang gisiguro nga aduna pay mga personnel nga kung adunay alarma. Kana is tourism highway magina nato siya. Nya ato yung gisiguro sa ato ang organizer as well as sa atong LGU sa tourism nga those mga biliting nga mga hotels o kani mga magagmay o mga daghan mo guna diagod nga mga hotels o nang area unsaon pag travel kaning naay mga flight ba. Sugod karong adlaw hangtod Domingo, wa na gitugutang makalib sa mga personnel sa LCPO tungod sa maong kalihukan. Dugang pa sa spokesperson nga mas gipahugta nila ang seguridad karong tuiga aron nga dili na mausab ang mga nasinating kakulian sa nilabay nga tuig. Sama na lang sa ilang nadawat nga mga reklamo tungod sa pagsirado sa mga dalan. Karong Domingo, adunay mahitabo nga full road closure sa mga dalan sa Barangay Punta Inganyo, Mactan, Maribago, Agos, Marigondon ug Subabasbas gikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 2 sa hapon tungod kay lakip kini sa race route. Maong usa sa mga hagit sa kapulisan mao ang ilang mga hotels ug resorts nga maapektuhan sa full road closure. Sa tuang personnel sa Lapu-Lapu ang ato ang gi-deploy. Then ato mong gisiguro nga bisag naa ning activity kato ato ang day-to-day nga mga duty sa ato ang mga strategic location di ginato biyaan. Then ato mong gunang gitanaw mga senaryo what if may tabong alarma dito sa Pika side sa atong area napabaylay mo respondi. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Maukadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya, before ta mag-hisgot-hisgot partner, ato sa ning i-greet ang atong kauban dinhi sa Hello Cebu, si Sir Rodel Kimod, ato ang video editor dire ug assistant sa nato sa studio. Salamat. Happy birthday Sir Rodel. Happy birthday, Sir Rodel. Enjoy your day. Kay nag-leave ra ba jud karong adlaw, partner? Nag-leave gyud di. Ay, mao di man Nagluto na tong lechon siguro or humba. Oh, sana all. So happy birthday Sir Rodel. Hinaot pa unta nga daghan pa kang birthday nga i-celebrate in the future. Okay. So, arita partner sa atong hisgutanan, katubang nakumpirma na gyud sa mga otoridad partner ba nga ang kato kunong 397 kasako sa NFA rice nga naa diha sa Mandawi City dili na kuno fit for human consumption. In other words, dili na ni siya murag dili na ni pwede kanon og tawo. So, di pwede ka sa tao, pwede rin sa mga hayop. Pwede pagurog mga hayop. Lungagon. Pwede basig pwede pa sa mga manok ipatok ka, pero kung tao ang mukaon, matod pa not fit for human consumption or unsafe. Akong ibasa partner kung doon na bay rason nga gihatag ang mga local authorities, ang mayor, ang city agriculture office, pero wa man gyud nigawa sa balita ngano nakaingon sila nga nganong unsafe or nganong unfit for human consumption. Kay maunta to akong gipangita nga rason. Ningon lang nga sa initial test nila. Sa initial test ko no, pero ang ilang buhaton is mag-forward pa sila mga samples pod adto sa regional office o Department of Agriculture ko no. Pero ni-insister gyud ang mga kadagkuan, ang mga lokal nga otoridad sa Mandawi nga dili na gyud kuno ipakaon nila og tawo. Ambot lang sad ngano giagup op, may tatong ingon ta giagup op, nabasa. Kay para makahibaw ta partner ba kinsa gyud ang angay nato nga ipa-hold accountable ni ani partner. Bitaw. Kay sa atong na siren partner sa report ganina ni sa atong kauban nga si Mary Rose Sagarino partner, kani nga mga bugas kay lakip sa 1,074 ka mga sako nga bugas nga nahatag sa Mandawi City gikan sa Capitol nga ibaligya unta sa Sugbo Merkado Barato Program ni adto pa ning November 2023. So kung ato hunaw-hunahon pud partner 2025 naman taron. 2025 na pero taron. Pero if ana ba pila I think kung naalang na secure lang pud ni nga mga bugas, kung naalang ni siya dili na walang ni siya nabasa, siguro di ba siguro ni dali madaot or exactly mao na akong pangutana partner kung unsay rason nganong unfit for human consumption. Kay kung doon na ba ito labagon ang kining city government ani ang previous previous administration or kinsa na ang accountable officer ani kay tiaw mo na 2023 pa November of 2023 gi-deliver na ni sa Kapitolyo diha sa Mandawi City under sa Sugbo Merkado program. Kay ang Kapitolyo sa una ubos sa administrasyon ni Governor Gwen Garcia doon na mo sa programa nga sa mga lungsod maligya og mga barato nga bugas. So, tag 20 pesos to kada kilo tag partner. 20 pesos per kilo. Limited lang for 2 kilos, I think. Limited for 2 kilos. 2023 I'm not sure ana ha per merging ana ba like limited ra gyud na kay syempre mga basing ana mga bugas. Limited ra man jud nila ipang baligya. But wa man sad siguro na diha ni kalit lang og buto ang mga bugas na siguro na diha kada adlaw 2023. So atong ipon 2023, 2024, 2025 after more than 2 years, walay nakabantay nga ang mga bugas di ay or ang kalidad sa bugas nadaot na di ay ug dili na di ay inana na di ay ka kuan. Nganong wala man ni na-inspect kani adto partner nga kaning ang una di ang pangutana nganong wala na dispose although natubag na partner. Matod nila kay tungod kuno sa kaning mga rules kuno, mga patakaran nga number 1
ganay tag 2 kilos lang, tag 2 kilos ba to per person, partner? Mao na to Yeah, mga pobre rasad na katurang na ay mga QR code oh, something katong na nga cards. katurang na mga card ang mga kakuha. Pero ang lako lagi nga pangutana bisan pag unsa na diha kahigpit ang inyuhang mga patakaran, wala na mo nakabantay nga kining mauna na ang kondisyon sa mga bugas nga sa kadaghang buwan nga nang labay ng ligid nya dili sa nato kining basulo no kay na issue ra ba to, partner, or na raise to nila nga argumento nga ang ahang kay tungod manggod sa ban sa eleksyon o magamit na nimo na ang ban sa eleksyon nga 2023 pamkani nga gideliver diha nya wap na dispose. O nya ang katong election partner unsa man kano sa to December No, election karon na May. I mean ang katong 2023 ba? Ara pa Katong 2023 nga SKN election. barangay murag October, November. October to siya, dili na to October. November. Oh. Unya, if October nya November ni nahatod sa ilaha. Oh, so wala na covered sa last nga barangay election. So Oh, walay ban at that time. Yan naabtan sa midterm elections last May. Nga na ay ban. Pero ang pangutana gikan November 2023, December 2023, January to December 2024, January 2025 hangtod May 2025 or April 2025. Butang na lang April 2025. Oh, ay kuing nawala ni ninyo na dispose nya unsa may gipambuhat ninyo diha nga kay baw man diay mo nga wa na hurot nya karon na lang noon 397 sacks mao na ni ang kondisyon dili na mapahimuslan hinuon. No anugon kaayo. Sayang kayo, partner. Sayang uy kidagang kung na-dispose pa lang na pwede man unta ka kanang rules na ama gyud patakaran kay ang pag-audit o Labi unsa. na sa gobyerno, partner. Ang atoa diha ba nga kuan proactive ta kay nagtan-aw ta sa atong trabaho, nagtan-aw ta sa ato ang kining kana bitaw conscientious ta sa atong trabaho nga maka-report ta diha og by the way in FA so pangitaan ta ni og medyos nga ma-dispose nato ni bisag kung inana kahigpit ang atong patakaran unsa man pwede ba kaha nga ato na lang ning kining i-change ang rules kay para ma-dispose lang nato ni mapahimuslan pagtaw. Ang kuan partner ang city administrators nga si Sally Maligon da sa Mandaue City ani kuan partner nga nagpadana sila og letter ngadto sa City Social Welfare and Services Office nga nag-request og explanation nganong wala ni nahalin ang or regarding the sale of the 20 pesos per kilo rice packs og nganong wa man ni na kompleto og halin kay daghan kayo partner niya to think no daghan kay mga tao nangita sa tag 20 pesos na Tinuod bugas. nya kung moingon ka nga wa nahalin kay tungod sa patakaran ngano wa man ta nakadungog og mga inani sa ubang LGUs. Kung mauna ang inyong patakaran. So could it be nga nganing patakaran nga giingon dili ni gi-impose sa tanang mga LGUs nga under sa Sugbo Merkado program kay ngano ang uban nakabaligya man lagi. So mas naay daghang dato sa Mandaue City kaysa ubang LGU. Oh, bitaw partner. Daghan sigurong dato sa Mandaue City kay wala man gyud nahurot og kahalin ning 397 sacks of rice. Pero kana ang pangutana partner, wa nahalin, ang gibaligya ba kaha? Or wa ba o gibaligya. Or Kung gibaligya. digid ko mo to partner, yung ibaligya ni da sa Sugbo Merkado program, unsa ni? Sugbo unsa ni kaning SMB, nga ibaligya ni sa tag 20 pesos, why mo palit? Nga kadaghan sa nagdaginotron tungod sa kalisod sa panahon. O kinsa man say mo palit kung wala sa gibaligya partner no. O mao na. Pero I guess partner kaning mga nay mga QR code na ni sila for example mga 4-piece beneficiaries ba, mga tinuod. senior citizen, mga solo parents, mga PWDs, na jud di sila kanang unsa ni mga gi-prioritize nga makapalit ani nga mga natural bugas. nga nay gi-prioritize. Pero ang ato lagi dihang pangutana, Mandaue is highly urbanized city. Daghan daghang mga mulupyo sa Mandaue bisag gamay ra ni siya nga syudad. Pero mo lagi na imong pangutana nga tangag og dakong gante partner unsa man gibaligya ba gyud ninyo or inyo ning gi-withhold or negligent lang yun ang mga in charge ani nga wala na lang gipasagdaan na lang diha nga madugta sa inyo ha mga warehouse. Unsa man ka ni na basa ka ni sa mga uwan-uwan? Lagi pero atong tanawon partner ha gipang tabunan pa maginig mga trapal partner so malagi na ang siguro ang pagkuan lang ani nga wa ni na check ang mga expiry date sa ni mga expiry ani nga mga bugasa or pero amo lagi na atong ikuan na mga offices ani I think the current administration kay gi-check na ni ug kinsa man jud ang angay nga manubag nganong wala man ni nakuan and I think partner murag na panigan ni hataganan or kanang usay bayad ang Mandaue City to
to Capitol ba mer 1 million pa man siguro to ang kinahanglan i-remit nila dito sa Capitol. And murag swerte mo gani kini sila partner ang Mandawi kay sa katong among na kaning dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga nami mga na hinabi nga mga kon wa pa sila in town do kapalit og 20 pesos nga bugas. 20 pesos per kilo nga bugas. Sukad atong kay katong bitang nag-interview mi katong before ang SONA ni Presidente Marcos nagkuan nga unsa man inyong panawagan makapalit daw ta sila 20 pesos nga per kilo nga bugas kay wa pa sila makapalit ana. Ingon ana nga mga kuan ba nga mga senaryo nga sila na sila ing ani nga mga stock kay sa akong sa interview pod namo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu usa si Konsehal Annabeth Quezon ingon nga di pa sila kakuan ani kay wa pa sila funds nga wa pa sila ka-allocate og funds nga mo kay naman na mo subsidy man na ang local government og ang DA partner. So muna ba ato karon ilang gi-review partner kung unsay paagi sa disposal aning bugas asa gyud nila dadon ipatuka ba nila sa manok ibutang dito sa Mahiga Creek or sa asa ni dadon or iuli sa Kapitolyo kay ngano man ingon ni Malig-on ang kinsa ni si Malig-on partner ang city administrator des Mandawi karon sa bag-ong administrasyon wala man mi nakakita sa MOA memorandum of agreement between sa Mandawi City ug sa Kapitolyo ani wa mi kopya wa gyud mi kahibaw kung naabay MOA so kaning pagkawa sa MOA kining the fact nga walay MOA pa mi nakit-an ambot lang unsaon sa namog respond aning kining obligasyon sa Mandawi City didto sa provincial treasurer kay tiaw mo na partner out of the 51 ka mga LGUs Lukop Sugbo ang Mandawi City mao ay pinakadako og balance di ay nga irimitunon katong imong giingon nga 1,077,000 out aning mga bugas nga gibaligya under sa Sugbo Merkado Barato program sa Kapitolyo. So si Malig-on miingon nga iya nang gikontak kuno ang provincial treasurer niadtong pagka Miyerkules base sa instruction ni Mayor Jongki Owano nya wala pa sa noon siya nagpahibaw or nag-ingon nagsulti kung unsay mga discussion nga ilang na-cover pero nakahibaw na gyud ang Kapitolyo niini nya murag sa report last ni Sir Gian I don't know kung dunay update kagahapon but sa last niingon sadto si kining Governor Pam Bariccuatro nga iya sa ning paimbestigahan. And balik ta tong ingon ka partner nga ang Mandaw ngano man ni ang Mandawi kay tungod mga dato na baning mga tao na kay mga dato oy kay wa nahalin ang tag 20 kilos bugas. Pero there is a statement ni Mayor Owano partner kay dismayado man siya sa nahitabo ngayon kay daghan daw ang nanginahanglan or daghan unta ang angay matabangan ani nga mga bugas kay laliman kag 397 ka sako. Nya pila na ka kilo, di ba 50 kilos man na ang one sack ani no. 50 ka kilo. Pila na nakapamilya ang makapalit unta ana. Daghan na kay partner. So mo na karon ila sa paimbestiga naghihimo sang investigasyon ang City Social Welfare Services Office aron matino gyud partner how the SMB Sugbo Merkado Barato program was implemented. Kay mo lagi ni nakalisod ani basig ang ubang mga accountable officers niya ani wala na diha sa pangatungdanan kay napulihan na kay bag-o na ang admin. Mao lang na. Mo cooperate basad sa kining kuan sa investigasyon kaha. Mao na partner pero atong kuanon og gukdon bagud ni sa current administration ang katong angay pod manubag ani. Kay laliman kag sayang na partner niya wala pa day na pay kinahanglan i-remit nga amount ang Mandawi City sa province ato ko naa ba ka ang sales ani man ka ang gi-expect sa Kapitolyo nga i-remit sa Mandawi out ani nga program sa pagpaligya og bugas nga barato 1,198,000 ang na-remit na to date kay 121,000 ra partner so mo to nga napay balance nga 1.077 1,077,000. So kana pa lang kung di ka makaremit in just few months nya dayon makakita ka nga dako pa kay i-remit. So ay kuing na ang katong mga accountable officers ang mga nagdumala sa una wala na hibo nga oy wa mo ta ka-remit. Ato ning ibaligya oy aron makaremit ta. O ngano wa man jud gibaligya. Sige tan-aw nato ni kung unsay lugdanan and I hope no nga ang mga accountable officers ani ato jung ma-hold accountable ato gyud silang ma-pursue yun ning kinsa man gani ang dapat ani patubagon partner. Mao gyud partner. Kay number 1 lagi
privilege na kayo atong mahog nga privilege sila kay na sila stocks ngayon ani kadaghan ang how much rang uban kay LGU nga nangita in town og ingon ka na makapalit og tag 20 pesos per kilo niya. Unsa may baligi ang wa man sila wa man sila nagahinan or limited ra gud kaayo di ba? I mean I think kanang gi-apod ra pod ba ni ang stock sa Kapitolyo diha sa mga LGU's partner. And swerte na pod kay ni kay highly urbanized city baya ang Mandawi City. Nya sa laing bahin partner atong biyaan ang bugas at arena santa sa panglawas. Okay? Ang si Governor Pam Bariccuatro niadtong miaging adlaw mi paila-ila ni sa 12 ka mga doktor partner nga ilang i-deploy sa Kapitolyo sa nagkadaiyang mga provincial ug district hospitals dinhi sa Sugbo. This is a welcome development kay of course ato namang na-report diri previously, ato na hisgutan previously ang kakuwang sa mga doktor o mga espesyalista sa atong mga provincial o district hospital. Dusi ni sila ka buok partner nga bag-o lang gi-hire sa provincial government, may isa dili mo resign partner no. Kay basta gigabot didto ba makakita sa sitwasyon, kakak. Oh. Lagi na partner. Musay mao. Mao na tong kuanan ba nga di ba ka mo sig abot sa kuan kay knowing feel na ko partner kung adto na nila sa mga areas nila no makaingon ba nga dako pa kay trabahoon. Kay usa gud na sa problema sa ay di man sa to kana pero if atong mabantayan usa nga kanang mga yangungo sa mga tao kaning healthcare services sa matag lungsod partner labi na katong mga nasa mga lagyong dapit ba. For immediate deployment na kuno ning mga 12 ka doktor partner so maka-expect mo nga trabaho dayon ni sila ini kahuman nila assign didto ya upat aning 12 adto ni i-deploy sa lungsod sa Daanbantayan, duha ngadto sa Sugod, tag-usa sa mga lungsod sa Barili, Tuburan, Minglanilla, Argao ug sa syudad sa Karkar ug sa Danau. Way bantayan dra partner. Wala. Di ba Daanbantayan pa so. Di kay kinahanglan sa mo magpambot dito remember na previous na to nga katong kita pod nagka-partner ningon ba at katong imong gipakita diri kay ang kuanog open letter taga-bantayan beto nga mga residente. Gawpam baka naman kuno ingon ni Cristel. Di katong doktor. Atong talawon partner basi di ay first wave pa man sa doon ni partner. Basig kaning mga I don't know kung gi-explain diri sa report kung unsay rason nga nung didto ni gipang-deploy but maybe siguro, ilang nakita nga nagud ni sila gipang basihan pod partner nga kani gud siguro ang mga nanginahanglan pa. Although siguro ako makakuan ko partner kay taga-Islam gud ko sa makabaw ko sa struggle but wa pud ta kay baw sa struggle aning mga lugar nga gipang butangan karon og mga doctors. Kabuotan ay. Dili jud gumpam. Padag jud ko no pero nindot sa good partner nga maatiman ng mga kuan sa isla dili lang sa Bantayan partner but diri siguro sa Camotes kung sa ilahang mga kana problema. mga kinahanglan pa mula bang og dagat partner. Yes, kana. Kay lisod kayo gid ang transportation og aside from doctors partner siguro kana mga facilities pod. Kay bisag dapat dito na may mga doctors dito partner but usa gud number 1 kuwangan kana mga facilities kana mga laboratories sa kinahanglan pa diri. Wari pa ani katbugo ato pa sa kuan syudad. Moay pa sa syudad unya padong diri sa Vicente Soto nya usay partner kana laging dugay ma-accommodate kay daghan kay pasyente expected na nimo ba. Unya ang anak ni Governor Pam nga si Dr. Elise Nicole Catalan nga maoy public health consultant des Kapitolyo. Mato diya kining pag-deploy aning 12 ka mga doktor partner kuana ni kining maura ni sinugdanan sa broader initiative nga ireporma bag-ohon ang healthcare delivery sa province. So nindot kaayo og kuano damgo or vision ang bag-o nga administrasyon kabahin sa healthcare. So hopefully mautay atong giingon nga madungagan pa ni partner kay kini kuno mga doktor matud ni Catalan, Dr. Catalan, kini mga bag-ong doktor will significantly augment healthcare delivery and ensure patients receive timely and quality care. Matud ni Catalan nga kining mga doktor mutabang sa pag-address sa mga delay sa patients' care by reinforcing current workforce in government hospitals across the province. Ato mahinumduman nga si Governor Pam mi order ni siya nga dapat mag-hire og 78 ka mga doktor aron ni matubag ni acute shortage of healthcare professionals sa probinsya. So 78 minus 12, 66. Wow. Expect mo 66 partner. Pero kuan partner no nindot siya nga development kay bag-o July lang ni nilingkod si GovPam unya karon
August. So 1 month kapin pa siyang paglingkod, and at least banana dayoy dosing nga nasud, knowing nga kabaw silang 78 ang gikinahanglan nga doctor sa mga kuan. And more than patting the back sa kuano Kapitolyo, at mas ato sang pasidunggan, ato sang sigurong i-acknowledge sad ang kining dusi ka mga doktor gyud mismo kay ni dawat sila sa challenge nga manerbisyo jud adto sa grassroots level, nga kahibaw sila. I don't know, for sure nakahibaw ni sila sa kuano sa sitwasyon sa atong mga district o provincial hospitals. And I hope nga despite anang ilang makita nga mga problema diha, nga dili unta sila mo kuan, dili unta sila makuli sa ilahang kining duty o responsibility nga ilahang panumpaan partner isip mga doktor. Pero I guess partner, kung makita nila dito ang sitwasyon, kung madawat lang pod nila ang kanang support ngayon ang gikinahanglan from the province, nga kada masuportaan lang pod sila ba, kay I think usag manggod na partner nga kung lisod ang sitwasyon nga wa pa mo suporta nila kung unsay lang mga needs, samot manggod na mas lisod para nila. So if nga na kay baw na sila lisod sitwasyon niya, if i-address lang nila dito sa province nga unsa may mga kinahanglanon nila, then I think usay mo good passion mo good passion. Pero I think ang compensation pod siguro partner. Ang compensation sad. So mao ra ba na ambot lang kung kining mga doktora allowed ba ni sila mag-practice at private practice nga sa ilang kaugalingong mga clinic, pero natural laman sila sa gobyerno, so ambot kung napa sila time for that, and knowing adto sila madestino sa lagyo nga dapit. So may paila lang ipahuway kaysa ila pang i-duty na sad sa ilang private offices. But tanaw ni nato partner kung sa development ani pohon, og more than the hiring of the doctors, hinaot paunta nga ang mga pasyente gyud maka-feel gyud sila nga ay salamat, visible na ang mga doktor, nya dayon more than that quality ang healthcare. Muna ang mas dako nga hagit nga atubangon sa giatubang or atubangonon sa administrasyon ni Governor Pambari 4, kung mo trickle down ba gyud dito sa mga pasyente or dito sa mga katawhan ang giingon nga kabag-uhan sa sistema sa healthcare services dinhi sa atong probinsya. And we're also hoping partner no nga in the future, or like kuan lang partner ba nga di na ta makita og mga post partner kanang sa mga ilang mga bati nga kasinatian sa mga hospitals. I think ikaw makakita man gud siguro ka mga anak nga dili dayon ma-accommodate. Kanang mga pasyente gud nga makutluan og kinabuhi tungod nga kanang usahay maingon nila nga pagpabaya sa mga doktor kay wa dayon na atiman. Mangingon ana nga mga sad kaayo ba kay doon na pauntay opportunity nga masalbar ang, for example, ang inahan o ang iyang anak, or napay opportunity nga masalbar ang pasyente, pero tungod sa mga nagkadaiya nga kuan, not necessarily nga sala sa doktor, but circumstances, combination sa tanang mga factors ba, kuan na lang hinuon, mo sangpot ngadto sa pagkamatayan yun, or sa kining pagkakabsan sa kinabuhi. Okay. Previous lang atong ang latest nga hospital issue katong sa Lapu-Lapu, but na clear out man to nga it's a private doctor. But katong dito sa Karkar, katong mga nga mga scenarios ba common kaayo gyud. Partner, wa naman tay igong oras. Ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limshua nga pulong og kinabuhi. Si Jesus mingon kanila, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang moari kana di kayo gutomon. Ang mutuo kanako dili buhawon. Kini gingon diha sa Juan 6:35. Nganong gingon man si Jesus nga siya mao ang pan nga naghatag og kinabuhi? Ang Ginoo bisad nga sa mga Hudiyo nga ang mana gikan sa langit niadtong nagpanaw sila padulong sa gisaad sa yuta. Ang pan may usa ka matang sa pagkaon nagikinanglan. Tamabuhi og dugay kun way pagkaon. Ug gikinanglan nga ang tao dili gyud mahimuwag kang Hesus kay siya man ang naglambigit kanato sa Ginoo nga mao ang tinubdan sa kinabuhi. Ang tinuod nga kinabuhi mo ang atong relasyon
sa buhi nga Ginoo. Usa ka relasyon nga na ang pagsalig, gugma, ug pagtuman sa kabubuton. Dili kita makaangkon sa kinabuhing dayon kung wala si Jesus. Kay siya ingon diha sa Juan 6:40. Kay kini mao ang kabubuton sa akong Amahan. Ang tanan makakita sana ug mutuo kaniya. Makabaton og kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Mao kini ang pulong na maghatag og giya kaninyo sa kinabuhi. Magampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ginoong Hesus, hatagi ako niya ng paglaom na mahinamon nga mutuman sa mga kabubuton sa Amahan. Ug hatagi ko og katumanan ang imong saad diri kanako nga imo akong badhawon sa katapusang adlaw. Amen. Man sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat, Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Daghang salamat usab sa mong news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Nya sa ato ang mga video editors silang Sir Michael, ang birthday boy nga si Sir Rodel. Happy birthday once again, sir. Sir Raymond ug diri sa studio Sir Ferdy. Salamat kay Sir Ferdy. Happy birthday again, Sir Rodel. Ug maayong og salamat kayo sa iyong pagpakiguban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Filerca. Ako si Attorney John Destacamento. Happy Friday kanatong tanan ug magkita-kita ta sunod semana pohon sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. Nagsunta ang kahayag na nagsulit sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu.